Isang taon nang nanunungkulan si Bongbong Marcos Jr. bilang presidente mula nang siya'y manalo sa nakaraang presidential elections taong 2022. Ngunit sa kanyang termino ay 5 journalist na ang naitalang walang habas na pinaslang. Ang malaking tanong ay hindi nga ba talaga ligtas ang termino ni PBM para sa ating mga mamamahayag? At bakit isa ang bansa nating Pilipinas sa pinakamapanganib na bansa sa buong mundo para sa mga journalists? Tara, pag-usapan natin. Pang-17 si President Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas mula nang siya ay manalo sa nakaraang taon na presidential election. Nagsimula ang kanyang official presidency noong June 30, 2022 pagkatapos ng kanyang inauguration. 6 na taon ang tagal ng termino ng isang pangulo at sa unang taon pa lamang ng panunungkulan ni PBM ay 5 journalist na ang kalunos-lunos na nasawi. Kamakailan lamang ay napabalita ang pagpatay sa isang radio journalist na si Juan Humalon o mas kilala bilang Johnny Walker na binaril mismo on live broadcast sa loob ng kanyang radio booth na nasa loob ng kanyang tahanan sa Misamis Occidental. Siya ang itinalang ika-5 mamamahayag na pinatay sa ilalim ng termino ni PBM mula 2020. Ang ika-4 na naitalang journalist na pinatay sa Administrasyong Marcos ay isang radio broadcaster at Islamic preacher na si Muhammad Hisam Migtimbang na siyang binaril noong August 21 sa Cotabato. Si Muhammad Migtimbang ay isang host sa programang Bangsamoro Darul Ifta ng Gabay Radio 97.7 FM at isang miyembro ng Islamic Council ng Bangsamoro Darul Ifta o mas kilalang House of Opinion. Crescenciano Bunduki, isang broadcaster mula sa Calapan City na nag-host ng mga programa sa lokal na radyo DWXR 101.7 FM at online, ay binaril ng 2 gunmen sa isang motorsiklo bago sumiklab ang araw noong May 31. Sinabi ng UNESCO Director General Audrey Azoulay na siya rin ay naghahatid ng ulat ukol sa mga lokal na issue tungkol sa kalikasan at nakakatanggap ng mga banta sa kanyang buhay kaugnay ng kanyang trabaho. Isa naman sa naging matunog na balita at laling pumukaw ng pagkabahalan ng mga journalist para sa kanilang kaligtasan sa ilalim ng panunungkulan ni PBM ay ang pagpaslang sa veteranong radio journalist na si Percy Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Si Lapid ay binaril noong ika-3 ng Oktubre noong nakaraang taon habang pauwi sa kanilang tahanan sa Las Piñas City. Isang kilalang kritiko ng gobyerno si Lapid at itinuturing na pangalawang journalist na pinatay sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Karumal-dumal naman ang sinapit ng radio broadcaster ng Power 102.1 DYRYR-FM na si Renato Ray Blanco noong September 18, 2022. Si Blanco ay sinaksak sa leeg ng suspect na si Charles Amada sa bahay mismo ng kapatid nito sa Negros Occidental. Ang pagpatay na ito ang itinuturing na pinakaunang journalist na naitalang pinatay simula nang umupo si Pangulong Marcos at naging sanhi ng takot para sa kaligtasan ng mga mamamahayag at banta sa press freedom sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa New York-based media watchdog, ang Pilipinas ay nananatiling isang mapanganib na lugar para sa mga mamamahayag lalo na sa mga radio journalists. Dahil ito ay isa sa mga bansang may pinakamababang record ng pagtutugis ng mga pumapatay sa mga journalist. Sa 2023 Global Impunity Index na inilabas ng Committee to Protect Journalists, nasa 8th pwesto ang Pilipinas na itinuring ng National Union of Journalists of the Philippines bilang isang slight improvement. Ngunit hindi ito tinuturing bilang karapat-dapat sa papuri. Natatandaang bago mailuklok sa pagka-presidente ay nangako si Bongbong Marcos na titiyakin niya ang press freedom kung siya man ang maihahalal sa pagkapangulo. Nangako din siya ng improvement sa proteksyon ng mga press ilang araw makalipas ang pagpaslang kay Percy Lapid. Aniya, susuportahan at bibigyan proteksyon ang karapatan ng media dahil ginagawa naman nila ng mahusay ang kanilang trabaho. Ngunit ito nga ba ang nangyayari?
sa kabila ng kanyang mga pangako, ay mayroon nga bang konkretong plano at aksyon para maisakatuparan ang mga ito? Hindi madaling maging boses at magtanggol ng mga nasa laylayan dahil sa mga taong ginagamit sa mali ang kanilang kapangyarihan. Hindi madaling maglapag ng kritisismo tungkol sa pamahalaan dahil minsan o madalas ay ituturing kang kalaban daw ng bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga nakangangambang banta sa buhay ng isang mamamahayag, ay nananatili ang mga ito sa pagsisiwalat ng maling gawi at pakikibaka sa katotohanan. Umaasang mabibigyan ng hustisya ang bawat mamamayan sa inang bayan.